Kagabi pa nga lang ay nakaplano na nga na magluluto kami ng mustasang insalada. Kaya naman pagkagising-gising ko ng umaga, ito na nga agad ang aking inatupag. Dahil ito ngang si Alilin ay kapag nakaisip ay parang ang pusang di matait. Gago! Bali, hindi nga ako maalam kung paano nga ito gawin. Kaya naman bago ako magsimula ay nanood nga muna ako sa YT. Pero hindi pa nga ako nasiyahan doon dahil bigla ko nga naalala na nakapagawa na nga nito si ate. Kaya naman tinawagan ko muna at tinanong ko kung paano nga yun gawin. Pero yung sinabi niya sa akin ay halos kagaya nga din nung napanood ko sa YT. At sa unang araw ay gagayatin ko nga lang daw ng maliliit itong mga mustasa na kagaya nga nitong ginagawa ko. At syempre pagkatapos ko daw magayat yung lahat ng mustasa ay maglagay lamang daw ako ng kaunting asin. Pagkatapos ay lamasin ko raw ito ng lamasin hanggang sa lumabas yung pinakang katas nitong mga mustasa. At paalala lang mga Mars na kapag gagawa rin kayo ng ganito ay kailangan talagang may baon kayong lakas. Dahil hindi nga biro ang pagpipiga nitong mustasa dahil nga yung aking braso ay talagang nanginginig na. At ginagawa ko pala ito mga mare para sa ganun ay mawala nga yung pait nitong ating mustasa. Ang kailangan nga dito mga mare ay yung green. Yun. Nakikita nyo ba yun mga mare? Yung lumalabas na green. Kailangan nga nating maalis yun dahil yun nga ay mapait. Yan, ganyan lang mga mare yung inyong gagawin. Pipigain nyo lang na parang nagpipiga nga kayo ng nyog. Bali, ang dapat dito mga mare ay talagang pigang-piga at talagang yung said na said yung mga katas niya. Tapos bagay ganyan na nga ang itsura, ay proceed na nga tayo mga mare dun sa mga sangkap na ilalagay natin dito. Bali, meron ako dito 3 kamatis mga mare at hahatiin ko lamang yan sa maliliit na hiwa. Pero dinagdagan ko pa nga yan ng isa, kaya naman bali 4 yung aking ginamit dito. Dahil parang nakukulangan pa nga ako dun sa 3 kamatis, kaya naman kako ay kumuha pa nga doon ng isa. At pagkatapos ay gagamit din pala tayo dito mga mare ng 2 piraso ng sibuyas at malalaki nga itong aking mga sibuyas. At sadyang ginawa ko nga ang 2 ilagay dito dahil nga talagang napakahilig nga namin ni Alilin sa sibuyas. Dahil basta kahit anong mga sausawan nga ay talagang nilalagyan namin ng sibuyas dahil nga napakasarap naman ng sibuyas mga mare. Bali kagaya nga nung kamatis ay ganung gayat nga lang din ang ginawa ko dito sa ating mga sibuyas. Nang matapos kong gayatin itong ating mga sangkap ay agad-agad ko nang inilagay ito sa isang malaking lalagyan. Bali una kong inilagay dito yung ating mga mustasa na pinigaan ko kanina. At syempre pagkatapos ay ito namang mga kamatis na ginayat ko rin kanina ang kasunod kong inilagay. At syempre pagkatapos uli ay ito namang mga sibuyas ang inilagay ko. At bali maglalagay nga din pala ako dito ng kaunting paminta pero mamaya na ako maglalagay ng asin. Dahil nung piniga nga natin to kanina ay naglagay na nga ako ng asin ay baka naman umalat kapag dinagdagan ko pa. Tapos mangangailangan din pala tayo ng kalamansi dito kaya naman inutusan ko si Alilin na kumuha nga muna dito sa kalapit ng bahay. At syempre yung insaladang mustasa nga pala na natikman ni Ali ay meron ng itlog na pula kaya naman syempre maglalagay din tayo ng itlog. Ang buong akala ko nga ay wala ngang itlog na pula dahil hindi ko naman nakikita na meron nga dito sa bahay. Hayun pala ay kahapon pa pala niya binili nung bumili nga siya ng itlog kaya nga hindi ko nakikita dahil andun pa nga sa kahon. Pero itong mga itlog na pula na ito mga mare ay optional lamang at pwedeng hindi naman kayo maglagay ng ganito. Bali 4 na kalamansi nga pala ang piniga ko dito dahil hindi nga ako sigurado kung ilang kalamansi nga ang kakailanganin ko dito. At syempre pagkatapos kong mailagay yung ating mga sangkap ay hinalo-halo ko nga lang ito gamit ang kutsara. Sa puntong ito ay ginamitan ko na nga ito ng kutsara sa paghahalo dahil nga meron na tayong inilagay na itlog na pula at parang mapangit naman tignan kung lalamasin ko pa ito gamit ang aking kamay. Pagkatapos kong haluin ay tinikman ko nga ito at kulang pa nga sa alat kaya naman nagdagdag pa ako ng kaunting asin. At kulang pa nga rin pala to sa asim kaya naman nagdagdag pa rin ako ng kaunting pang-asim. Dahil nga talagang hindi nga ako maalam gumawa nito at talagang tiyansyameter nga lang ang ginagawa ko dito. At dahil napakarami nga nitong ginawa kong mustasang insalada kaya naman talagang hindi na nga makita itong mga itlog na pula na isinahog ko. Kaya naman yung 2 itlog na pula na natitira nga dito sa bahay ay dinagdag ko na nga rin. Kaya naman ang total ng itlog na pula na inilagay natin dito ay 5 piraso. At dahil kompleto na nga yung ating mga sangkap kaya naman hahaluin nga lang natin ito ng maayos dahil okay na nga ito dahil okay na nga rin ito sa aking panglasa. At dahil kagabi pa nga nakaplano ang paggawa ko ng insaladang mustasa kaya naman kako kagabi ay bukas ay mag-abang siya ng isda dahil parang masarap nga nitong kapares ang pritong isda. Bali itong isdang nabili nga pala ni Alilin ay galunggong na malalaki. At dahil nga ito'y malalaki kaya naman kako ay kalahating kilo nga lang ang bili niya dahil medyo mahal nga rin ang presyo. Dahil yung 1 kilo nga ay nagkakahalaga nga ng 180 kaya naman kako ay kalahati nga lang ang bilhin. Bali ako na nga pala ang naglinis nitong mga isda at inlalsan ko nga lang ito ng hasang at hinugasan ng 2 uli. At dahil medyo malalaki nga itong ating mga isda kaya naman naisipan kong lagyan nga ito ng mga gilit-gilit. Pero optional yan mga mare at hindi nyo nga kailangan na maglagay din ng ganyan. Dahil yung mga paganyan ko ay pa-arty laang.
Bale, imamasahe ko pala itong ating mga isda gamit nga itong magic sarap at ito nga lang ang tanging ilalagay ko na pampalasa. Bale, imamasahe lang natin yan ng maayos nang matunaw nga dito sa isda yung nilagay nating pampalasa. Bale, ipiprito nga lang pala natin ito mga mare at yung langis ko nga pala dito ay wag na kayong magtaka kung bakit maitim. Dahil yung mantika ko ang ginamit dito ay use oil lamang dahil sayang naman kung gagamit pa nga ako ng bagong mantika. At ayun na pagkatapos nga ng ilang minuto ay luto na nga itong ating pinipritong isda at nagayak na nga rin ako ng aming kakainin. At anong oras na nga din ako natapos kaya naman kako kay Alilin pagkatapos kong magluto ay kami nga ay kumain na. At tamang-tama nga ang aking hinala na bagay nga dito sa insaladang mustasa itong pritong isda. Kaya naman ano pa ang tinitingin-tingin mo dyan? Kumuha ka na dun ng pagkain at sabay na tayong kumain.